Ano naman kami maniniwala sa ganon? Na nagsabit sa mga senador, yung mga witnesses. At ngayon, yung Congress nga po, itinigil na yung kanilang investigation kasi may ICI na. Ang nagpapatuloy ng investigasyon, yung Senado, kung saan member kayo ng Senado, only that nasa minority na kayo. At yung mga senador, binanggit din ng mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ngayon ni Ping Lacson. Mas credible naman po si Ping Lacson as Chairman Committee on Blue Ribbon Committee kaysa kay Marcoleta na inyo pong kaalyado. Na ang gusto lang imbestigahan 2022 onwards. You see, ngayon ang iniimbestigahan po sa mga anomalya the past 10 years. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Dito ulit tayo sa ating podcast, Live with Dante M. Pag-usapan natin yung buhay-buhay ng mga senador at congressmen na nagsasabo ngayon. Hindi makatulog si Chis Escudero. Galit na si Chis Escudero. Gustong manakit. Tingnan ninyo yung mga post ni Chis Escudero 22 hours ago. Kapag nagturo ka ng daliri sa iba, may 3 daliri na nakaturo pabalik sa iyo. Patungkol mga kababayan kay Romualdez, kay Martin Romualdez. Wala man po tayong, ay naalala po kayo na nagturo si Martin Romualdez na kung sino. Wala man pong tinuturo si Martin Romualdez. Seldom nga po siya mga kababayan na magsalita. Kaya lang ngayon po na dinawit yung kanyang pangalan, siyempre karapatan man ni Martin Romualdez mga kababayan na idepensa yung kanyang sarili. At si Martin Romualdez mga kababayan, nag-resign na nga bilang speaker. Di ba? Ordinaryong congressman na lang si Martin Romualdez. Pero pinagtutulong-tulungan ng mga Duterte senators. Nadurugin si Martin Romualdez. Gaano ba kalakas ngayon si Martin Romualdez sa inyo? Akala ko ba si Martin Romualdez hindi threat sa inyong ambisyon sa pagka-presidente, vice-presidente? Bakit gusto ninyong durugin si Martin Romualdez? Bukang bibig ng mga Duterte senators at ni Sara Duterte. Ba't ninyo pinapansin ang isang Martin Romualdez? Yan ang tanong natin. Yan ang sabi ni Chis Escudero. Klarong-klaro po ang script nito. Ipitin ang 3 dating DPWH officials, pakantahin sa kanilang mema. Mema banggit lang na senador habang pinagtatakpan ang mga congressman na tunay kasabwat nila sa mga lugar na ginagalawan nila. Mema banggit lang daw na senador. Senator Chis Escudero says he believes that naming senators is merely a diversion to hide those truly responsible for the anomalous flood control projects while covering up for certain congressmen. Paano naman kami maniniwala sa ganon? Na nagsabit sa mga senador, yung mga witnesses. At ngayon, yung Congress nga po, itinigil na yung kanilang investigation kasi may ICI na. Ang nagpapatuloy ng investigasyon, yung Senado, kung saan member kayo ng Senado, only that nasa minority na kayo. At yung mga senador, binanggit din ng mga testigo sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ngayon ni Ping Lacson. Mas credible naman po si Ping Lacson as Chairman Committee on Blue Ribbon Committee kaysa kay Marcoleta na inyo pong kaalyado. Na ang gusto lang imbestigahan 2022 onwards. You see, ngayon ang iniimbestigahan po sa mga anomalya the past 10 years. Diya sabi ng mga netizen, sabi ni Evangeline Fermin, wag nang magmalinis, pare-pareho lang kayo. Kung talagang matino ka, bakit pinigilan mo ang impeachment? Dapat tinayaan mo malaman at lumabas kung ano ang katotohanan na gusto malaman ng taong bayan. Sabi ng isa pa, explain mo na lang yung sayo, wag nang paikot-ikot kasi. Tama, ipaliwanag niya yung sa kanya, yung pagkasabit ng kanyang pangalan. Imbis na magturo ka, ikaw nagsasabi na ang nagtuturoan niya
You have to remember niya, pag nagturo ka, tatlong daliri ang nakaturo sa'yo, mas parang applicable po sa inyo. Hindi kay Martin Romualdez, kasi si Martin hindi man nagtuturo. Narinig ninyo si Martin Romualdez na nagtuturo? Manang-mana kayo kay Sara Duterte. Pare-parehas kayo. Mahilig baliktad din yung kwento. Sabi ni SDDB Rara, mukhang TikTok edits ang resibo ni Kuya. Akala ko ba matalino yan? Sabi ni Maan Michelle, explain mo na muna paano mo na-gift yung $1 million ring ni Hart kung di ka kurakot. Nadamay tuloy yung asawa, si Hart Evangelista. Yung display din yun ang display mga kababayan ng kayamanan niya. Nadamay na tuloy. Yan kasi, di ba kabayan, sabi digdi sa sato, igwa kita ki matandang kasabihan kan mga gurang, day magparairo, ngani day maramog ki udo. Huwag magaslaw para hindi madumihan ng tae. Day magparairo ngani day maramog ki udo. Kaya na nangyari sa inyo. Di ba? Masyadong matabil, masyadong magaslaw. Ayun, sumabog sa inyong pagmumuka yung mga kababalagaan na gawain ninyo. Sabi ni Engineer Amador, show all the evidence, hindi aka-aka lang. Sabi ni Ba Artes, syempre, clean little hands are good to see. Sabi ni Tam Gayaso, word of the day, scripted. Sabi ni Alan Paklit, ikaw ang alam ng marami at kung may alam na ka, isiwalat mo na rin. Tama, magpakita ng resibo. Yung mga nag-akusa sa kanya, nagbigay na ng resibo, inamin na nga niya yung report ng PCIJ at Rappler na tumanggap sa ng 30 million. Sa isang kontraktor, noong eleksyon, 30 million. Admission of guilt. O ngayon, inaakusa niya si Martin Romualdez, magpakita ka ng resibo. Kaya sabi ni Martin Romualdez, napakinggan ko niya yung naging speech ni Chis Escudero. With respect, what we heard was not an expose but a DDS script. The same recycled accusations we have long seen on troll pages in social media posts. Walang bago at wala ring katotohanan. Instead of answering the serious questions he himself must face, Senator Escudero chose to deflect. He did not deny the allegations against him. He did not explain his own role in flood control kickbacks. Imbes na magpaliwanag, nanisi pa. Yan ang ugali ng mga DDS talaga po. Kahit si Sara, imbes magpaliwanag kung ano-anong pinagsasabi. Iwas pusit, tapos aatake, maninira. Di ba? Ganon, mga kababayan ang style nila. Eh, sabi ni Martin Romualdez, malinaw naman ang katotohanan. Ang talumpati ni Senator Escudero ay hindi tungkol sa pananagutan, kundi para isulong ang kanyang personal na ambisyon. It was a performance designed to profess loyalty and service to Vice President Sara Duterte and to position himself as her ally for 2028. Natugaan siguro si kabayan na promisahan na ikaw niya yung aking magiging Vice President. Malabo na mangyari kasi talo na sila ni Martin Romualdez sa ratings. Si Martin 62% ang trust rating. Kaya nanggagalaiti sila. Si Piatos, 58 na lang. Si Chis Escudero, kapurit, 53. Ha? Di ba? Malabo ang mga pangarap nila. Malabo na mangyari. Kaya overtime sila sa paninira kay Martin Romualdez. Pinagkakaisa ng mga Duterte senators, pati ni Sara Duterte. Koro sila sa paninira kay Martin Romualdez. Ang nangyari tuloy, lalong sumikat si Martin. Sa amin sa advertising, sabi nga, good publicity, bad publicity is publicity.
Di ba? Kahit na masama, yung publicity pa rin. Yung recall ng tao sa politiko, lalong lumilinaw, nagiging top of the mind. Kaya si Martin Romualdez ngayon, naging top of the mind na po ng ating mga mamamayang Filipino. Na dati po, hindi man pinag-uusapan si Martin. Yung ratings ni Martin Romualdez, noong mga nakaraang taon, 0.6 lang po, ngayon 62 na. Talo na si Sara. Yan sabi ni Martin Romualdez, it was a performance designed to profess loyalty and service to Vice President Sara Duterte and to position himself as her ally for 2028. Ang tunay na pinagsisilbihan ay hindi ang katotohanan kundi ang sariling interes at plano sa politika. For my part, I will continue to cooperate with every impartial investigation. My record can withstand scrutiny. Wala akong tinatago. As for Senator Escudero, kung tunay na pananagutan ang hanap, sa presinto na siya magpaliwanag. Paliwanag ka sa presinto, hindi yung kung ano-anong kwento. Tama? Ito naman yung official statement ni Martin Romualdez doon sa akusasyon ni Sara Duterte. Sabi ni Martin, narinig ko ang mga akusasyon. Diretsahan kong sasabihin, hindi totoo na ako'y tumanggap o tumatanggap mula sa illegal na sugal. These stories about suitcases of cash are pure fiction. Lahat guni-guni, madaling magturo, madaling mag-imbento, pero ang katotohanan hindi kayang patunayan. Until today, wala pa rin ipinapakitang ebidensya. Puro sabi-sabi lang na inuulit-ulit. Sa issue ng Okada, Delaware, malinaw, hindi ako kasali, hindi ako iniimbestigahan, at hindi ako akusado. Wala akong kinalaman sa kasong yon, naaway ng dalawang negosyo. Binabalik lang ngayon para siraan ako. Nakakalungkot na ang mismong Vice Presidente na inaakusahan at na-impeach ng House dahil sa maling paggamit ng pondo ay siya pang nagkakalat ng ganitong kasinungalingan. When the source itself has lost credibility, why should anyone believe this baseless claim? Sabi po ni Martin Romualdez. Tumpak, kwento man lang ni Sara, nagpa-preskon after na bumisita sa Senado para sa approval ng kanyang budget na agad naman na inapprove ng Senado. Gusto pang idagdag yung pondo ni Bongo tapos ni Jinggoy. Para daw may magawa. Maging working president si Sara. Working vice president pala si Sara. Malabo, ang ginagawa po, nagti-tree planting lang para may masabing may ginagawa. Tapos, layas palabas ng Pilipinas. Pasyal-pasyal. May rally ang priority. Marcos resign. O di ba po? Kaya tama po itong sinabi dito sa nabasa kong post. Escudero's central charge was that Romualdez masterminded Zarzuela to shift accountability from congressmen to senators. He cited the testimony of Orly Regala Gutesa, who claimed to have delivered suitcases of cash to Romualdez residence, and lamented that Romualdez has escaped scrutiny from the Department of Justice, the NBI, or the Anti-Money Laundering Council. He even connected Romualdez to now archived impeachment complaint against Vice President Sara Duterte, painting a picture of a powerful House leader weaponizing funds in politics for personal gain. But closer look reveals that Escudero's performance was not about accountability. It was about repositioning himself in a political storm that now threatens to engulf him. Correct. Lahat politika nasa isip nila. Pumoposisyon na sila mga kababayan, matagal na. Nakikita ninyo yung Duterte senators nang bumisita si Sara sa Senado para sa hearing. Ang trato nila kay Sara Duterte, presidente na. Mga assuming po. Ayan na sana ipasa na natin at i-endorse na sa malaki. Mr. Chairman, so there was a motion duly seconded by Senator Amy Marcos. I made the motion earlier. Of course, with the amendment that yung budget daw ni Senator Bongo idagdag natin sa OVP. Kasi siya na mismo
nag-offer, Mr. President. So, you can make that amendment in the budget para madagdagan sila. I so move, Mr. Chairman. Second motion, Mr. Chairman. Senator Padilla, do you have any manifestation? Before I act on that, I know that you have my manifestation. Maraming salamat po. Sinusundan ko na po ang sinambit ni Senator Marcos at si About Senator Senator, Zubiri. yeah, thank you. Senator Estrada, before I act on the motion, Well, first of all, I fully support the budget of the Office of the Vice President. And then I would like to associate myself again with the statement of Senator Bongo. Total naman, meron nagsabi ni sa Senator na malaki insertion natin. Ibigay na natin sa Office of the Vice President para maging working Vice President siya. Para daw maging working vice president. So mas malaki ng budget ni Sara para sa kanyang pagpasyal-pasyal. So balikan natin ito. Sabi dito, first, Escudero has yet to convincingly explain his own entanglements in the flood control mess. Centerways Construction, one of the government's top contractors, admitted donating 30 million pesos to his 2022 campaign. Data shows the firm bagged at least 53 flood control contracts worth over 5 billion pesos from 2022 to 2024. Most clustered in his home province of Sorsogon. Escudero insists the donation was personal and unconnected to Centerways contracts. But this defense collapses under the weight of the Omnibus Election Code, which prohibits candidates from receiving contribution from individuals or companies holding government contracts. Correct. Depensa ni Chis Escudero kahapon sa kanyang privilege speech. Yung iba niya na mas nakakataas nga sa akin, ganun din yung ginawa, tumanggap. So ang ibig niyang sabihin, pag tumanggap yung iba, tanggap na rin siya. Admission of guilt, mga kababayan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit hindi pa gumagalaw yung Commission on Election. Di ba? Violation ng Omnibus Election Code. So, ang ibig niyang sabihin, mga kababayan, pag ginagawa ng iba, uso, gagawin na rin niya. Di ba? Yun ang pinupunto ni Chis Escudero sa kanyang privilege speech. Pag ganyan ang uri ng logic, mga kababayan, hindi malayo na sabihin natin, pag may mga senador na tumanggap ng kickback, kasi yun ang kalakaran, diyan naman ang problema niya kung tumanggap din ako ng kickback. By analogy, ganun. Kasi niya may tumanggap sa taas. Bakit ako lang niya yung kinakalkal? Inaakusa? Yan ang punto niya. Pangalawa, sabi rito, Deputy Speaker Ronnie Pono's testimony places Escudero not as a whistleblower but as an active participant in questionable budget maneuvers. Pono revealed that Escudero and former Appropriations Chair Saldico effectively ran a small committee that finalized insertions in 2025 national budget, insertions that swelled the DPWH flood allocations to unprecedented levels. Romualdez, Pono said, was absent from these meetings. By Pono's account, Escudero was not cleaning up flood control corruption. He was penciling it in. So yun ang dapat pinapaliwanag, imbis magturo, yun ang dapat pinapaliwanag ni Chis Escudero. Hindi man niya ginagawa. Ang ginagawa niya, magturo, tinuturo si Martin Romualdez, mastermind daw si Martin, ng lahat ng kaguluhang ito. Si Chis Escudero, nahuli kampo na pumunta sa Congress. Na-publish po. Ayan pakinggan natin yung report ni Corina. Mas tumindi pa ang espekulasyon sa umano'y budget ins ni SP Cheese. Nahuli kam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice. But twice. Ulitin natin. Not once, but twice. Budget insertions ni SP Cheese. Nahuli kam kasi ang kanyang pagbisita sa Kamara not once but twice sa kasagsagan ng BICAM deliberations sa 2025 budget.
Yun ang dapat pinapaliwanag niya. Hindi yun nagtuturo siya. Si Martin Romualdez, hindi man nahuli kam na tumanggap ng mali-malitang bulto-bultong basura. Kwento lang nila yon. Yung nahuli kam, paano yon? Not once. Ham and cheese insertions. Not once but twice. Pagdalaw ni Escudero sa kamera, nahuli kam. O, di ba? Mga kababayan, sino yung credible sa dalawa? Si Martin Romualdez, walang huli kam. Number 3, Escudero's narrative relies on a witness whose affidavit is mired in controversy. The notary public named in Gutesa affidavit has publicly denied notarizing or signing it, calling the document falsified and injurious to her reputation. If the testimony collapses, so does Escudero's centerpiece claim that Romualdez received 1.7 billion pesos in cash deliveries. Yet, perhaps the most telling element of Escudero's speech was not what he said, but why he said it, by casting Romualdez as the villain in Sara Duterte as the aggrieved. Escudero signaled a clear pivot to the Duterte bloc, a bloc that remains hungry for political redemption after Rodrigo Duterte's fall from grace in Sara Duterte's bruised standing. Romualdez himself called Escudero's remarks a DDS script designed less for the Senate floor than for the political stage of 2028. The irony is stark. Escudero decries selective justice even as he shields himself from the hard questions about his own campaign financiers and budgetary fingerprints. Accuses others of diversion while mounting a diversionary spectacle of his own. And he claims to defend institutional integrity even as he cheapens the Senate by turning its floor into a stage for factional loyalty test. Tumpak! Gusto niya tayong paniwalain na gusto niyang i-defend yung institutional integrity ng Senado. Siya ang sumira po ng Senado dahil sa forthwith. Nasira. Kaya nga po bagsak yung kanyang ratings po. Tinalo ni Martin Romualdez. At yung Congress, mas mataas yung ratings ng Congress kaysa sa Senado. You see, lalo na po ng leader ng Kongreso, si Martin Romualdez, mas mataas yung ratings kaysa kay Sara at saka kay Chis Escudero, 53% na lang. Sino ngayon ang paniniwalaan natin na sumira sa institusyon? Kayo yung sumira sa Senado. Nawala yung respeto ng mga tao sa Senado. Kaya sabi nga natin, dapat yung Senado i-abolish na lang. Kasi sabi ni Ping Lacson, mga toto 3 lang daw mga kababayan sa mga 19 senators ang walang insertions. Almost all may insertions. You see? Ayan man lang po. Gusto magpilato ni Chis Escudero. Mahilig kayo magpilato. Yan po ay atid sa inyo nitong napakagandang product from Australia. I am worldwide amazing pure organic barley from Australia. Yung mga gusto po na mag-order nito, mag-try, mag-message na lang po kayo sa amin. So lagi ninyong tatandaan po sa buhay, you become what you believe. Bye-bye po. God bless.